At si Jesu Kristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maghanap tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-5 na linggo ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Isama natin ngayon, sa misa natin ngayon, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoon ay siya ang puno at tayo ang mga sanga na kailangan na manatili tayo sa Kanya. Gaya ng ginawa ng mga apostol sa pagpapahayag sa Ebanghelyo, tayo rin ay manatili sa Kanya sa ating pagsasaksi, sa ating buhay, pananalig sa ating Panginoon. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan, karupukan at kasalanan, tayo napalayo sa Panginoon. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinalahagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito nila Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda
tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malunggod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos na muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin na lagi, mamungang alwalati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo.
Hindi makapamumunga ang mga sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikalima na linggo ng pagkabuhay muli at ngayon ang 21 ng Mayo, atin pong pagnilalayan ang ating pagiging sanga sa tunay na puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang puno ng ubas ay mayroon pong malaking kahulugan. Una, dapat nating tingnan sa tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na Tanak. Ang Ta ay mula sa Torah, na ito yung tradisyon ng mga kautusan. Ang Na ay tradisyon sa mga nasusulat na mga propita. Ang Ki sa Tanak ay Kitubim. Ito yung tradisyon ng karunungan. Doon po sa Tanak, na matawag nating Lumang Tipan o Old Testament, atin pong makikita na ang puno ng ubas ay ang bayan ng Israel na hinirang ng Diyos. Kaya makita po natin ito at mabasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 2, at sa Salmo 80, na kung saan ang puno ng ubas ay itinanim ng Diyos, pero ang bunga nito ay hindi kaaya-aya. Ayon pa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 5, verso 3 hanggang 4, dahil hindi na nagiging matapat ang bayang Israel. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 8, hindi na ang bayan ng Israel ang puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay ang ating Panginoong Hesus. So, lumang tipan, bayan ng Israel. Sa bagong tipan, ang puno ay ang ating Panginoon. At ang lahat ng mga nanalig sa ating Panginoon ay siyang mga sanga na dapat maugnay tayo sa tunay na puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa salita ng ating Panginoon, ang puno ng ubas ay gifen. Gifen. 3 titik lang po yan. At dahil ang atin pong unang pagbasa at ang Ebanghelyo na kasulat orihinal sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, Apelos. So ang Apelos ay hindi na yung bayang Israel, ang ating Panginoong Hesus na, at tayo yung mga sanga. Kaya nga sa Latin ay betis o puno. At ang nangalaga ay ang ating Diyos na Ama. Ngayon dapat mo nating tingnan
na ang ating Panginoon, sinasabi niya, versikulo 1, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. At ang tunay na puno, nangailangan itong putulin ang sanga o linisin ang sanga. Ang tawag diyan pruning. Putulin yung mga hindi namumunga dahil hindi naman namumunga at yung mga sanga na namumunga, kailangan ding i-prune, putulin yung mga maliliit na mga sanga upang lalo pang sasagana ang bunga. Ganon din sa buhay natin bilang nananalig sa Diyos. Kailangan mayroon tayong tinatawag na pruning, paglilinis, pagpuputol, upang lalo tayong mamunga. At nagawa ito sa panahon sa mga apostol na ating pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 15, verso 1 hanggang 6. Ngayon, na nagkaroon sila ng problema tungkol sa circumcision, na ayon pa sa Torah o tradisyon ng kautusan, kailangan na magkaroon ng circumcision upang sila papabilang sa bayan ng Panginoon o hinirang na bayan ng Panginoon, chosen people of God. At yung mga hindi nagkaroon ng circumcision, sila ay sinumpa at hindi maligtas. Pero dito sa ating unang pagbasa, nagkatipon-tipon ang lahat ng mga apostol, lahat ng mga lider, lahat ng mga nanalig, at kanila pong tinitingnan kung ano ang kahulugan ng circumcision sa panibago na testamento, na hindi na sa lumang tradisyon, ang circumcision ay hindi na sa katawan o hindi na sa laman. Ang circumcision ay circumcision na ng puso. Circumcision na kung saan magkaroon ng sakripisyo sa ibang paraan. Kaya iba na ang kahulugan sapagkat ang ugnayan ng Diyos at ng tao ay sa pamagitan na ng puno. Walang ibang tunay na puno ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ngayon ng ating Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Itong sinasabi ng ating Panginoon na manatili tayo sa Kanya, versikulo 7, sapagkat kung hindi po tayo magbunga. Ano pong bunga ang sinasabi dito? Ito yung bunga na ating magagawa sa pagpapahayag natin ng pananalig sa Diyos. At ang bunga, mayroon pong 3 klase. Una, ang ating paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ang ating paglilingkod sa kapwa. Pangatlo, ang pag-ugnay natin sa ating sarili. Ang paglilingkod sa Diyos, ito po, tayo ay naugnay sa Diyos bilang sanga na naugnay sa ating Panginoon, na kailangan tayo ay nagpapahayag ng masigla na bahagi o mga gawain, maging bahagi tayo sa gawain ng parokya o mga gawain sa ating pagpapahayag ng pananalig gaya ng pagsisimba at lahat na, at ang ating pagsuporta sa simbahan. Ibig sabihin, hindi lang tayo magdasal, hindi lang tayo na maging bahagi sa mga iba't ibang mga ministeryo, gaya ng magbasa, magkanta, maging tagapagkulikta, lahat na, tayo rin ay masigla at magsuporta sa simbahan. Kaya mayroong tinatawag na ikapo. Ang ikapo o tithing ay kung ano yung 10% ng ating panahon, ng ating kakayahan, at kung anong mga material na bagay na maaari nating ibahagi sa simbahan. Ito yung tinatawag natin paglilingkod sa Diyos. Yun yung una na tayo manatili sa ating Panginoong Hesus, na siya yung puno, tayo ang sanga. Pangalawa, ang ating paglilingkod sa ating kapwa. Ang unang paglilingkod na kapwa ay ang doon sa kasambahay ninyo sa pamilya. At ang
kasunod na kapwa ay yung kapwa na kapitbahay mo, o dili kaya kasama mo sa trabaho, o dili kaya kasama sa negosyo o sa mga sakahan, at ano pang mga ginagawa mo, yun ay kapwa. At ang kapwa, una sa lahat, ay ipahayag natin ang ating pananalig sa Diyos na tayo'y magpakita ng habag, awa, kabaitan, at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ito yung paglilingkod natin sa kapwa. Kapag tayo ay hindi na po nagkaroon ng kabutihan dahil nagmumura na, may iba nang iniisip sa kapwa-tao, nagagalit na, nagtampo na, o kaya kung ano-anong mga ginagawa sa kapwa, tayo'y naputol na sanga doon sa puno. Kapag naputol na tayo, matuyo tayo. Kaya susunugin na lang. Ang pagsunog, sinusunog sa impyerno, ibig sabihin. Pero habang hindi pa tuyo, pwedeng iugnay ang tawag dyan, grafting, doon sa puno ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkumpisal. Ibig sabihin, magbalik loob, nagkumpisal, upang ang ating paglilingkod sa Diyos ay magpatuloy, ang ating paglingkod sa kapwa ay nagpapatuloy. Ang pangatlo ay ang ating tungkol sa ating sarili. Ng ating sarili, una sa lahat, kailangan tayo ng buhay panalangin na siyang paghinga ng ating kaluluwa. Kung ang ating katawan ay kailangan ng pagkain at tubig upang ito'y mabuhay, ang ating kaluluwa din na kailangan ng dasal o panalangin upang ito'y mabubuhay. Kaya yun yung ating pag-ugnay sa ating Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng buhay panalangin at magkaroon ng debosyon. Debosyon sa ating Pong Hesus Nazareno, debosyon sa ating mahal na Birhen Maria at mga banal, yun ay debosyon. Pero pangatlo, kailangan rin tayong mag-aaral sa Biblia o mga salita ng Diyos, pag nilay-nilayan ito at i-practice natin ang kahulugan nito sa ating buhay. Iyon yung tinatawag pag-ugnay sa ating sarili. Kapag hindi, tayo po ay natanggal nalayo na doon sa tunay na puno ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang kahulugan ng pagiging puno na tunay ng ating Panginoon. Tayo na mga sanga, dapat manatili tayo at magkaroon tayo ng bunga. Ulitin ko po, 3 bunga. Bunga, una sa paglingkod sa Diyos. Pangalawa, bunga sa paglingkod sa kapwa. At pangatlo, bunga sa ating sarili na tayo nabubuhay na matuwid dahil nananalangin, may debosyon, gumagawa ng mabuti, nagkaroon ng pag-aaral sa salita ng Diyos at isinasabuhay nito. Mga kapatid ko, sa simple na pagkasabi, hindi po basta-basta lang tayo na ugnay sa ating Panginoon na magsimba tayo dito, magkaroon tayo ng debosyon. Una, ulitin ko po, kailangan tayong magsuporta sa ating simbahan. Ang pagsuporta ng ating simbahan, hindi lang na tayo ay magkaroon ng debosyon. Ang simbahan din ay may material na bahagi na tayo ay magkaroon ng pagmamahagi. Kung ano man ang bayayang natanggap natin, ibahagi natin sa simbahan upang magpapatuloy ang apostolado ng simbahan. At pangatlo, kung kayo ay may iba't ibang paraan na maging bahagi sa ministeryo ng simbahan, mag-volunteer kayo sapagkat ang pag-volunteer nyo ay alay ninyo sa Panginoong Diyos. Pasalamat sa Kanya na tayo'y nabinyagan sa Kanyang pangalan at nakatanggap ng ibang sakramento upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Dahil kung tayo'y napalayo sa puno na ating Panginoong Hesus, ulitin ko po, matutuyo tayo, hindi tayo mabubuhay. Kaya sabi ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo at magbunga kayo ng sagana. Pakisabi sa katabi mo, magbunga ka ng sagana. Magbunga tayo ng sagana dahil nakatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon. At dapat ang ating pagbubunga sa sagana ay ang ating pagsabuhay ng pag-ibig na konkreto na napahayag
sa ating kabutihan, sa ating ugali, sa ating pagkatao, sa ating ginagawa, sa mga adikain at pag-aaral natin sa doktrina ng ating simbahan at pag-aaral sa mga salita ng Diyos upang ang Diyos ay nakilala natin at dahil nakilala natin ang ating pagmamahal sa Kanya ay lalong yumayabong at tayo din ay napalalim sa ating pananalig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magtayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkakatipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. At atin pong itutugon, walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon at namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Daling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang tubay na yanig, ito rin ay tumahimik, nang ang puon ay tumindig bilang mukong natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magtayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa
sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparin, tunay marapat na kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan at nubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa namang ngalisis siya awit ng papuri sa pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuplod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na mo itos daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanod. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo ay nabuhay, hallelujah. Lubos ngang nagtagumpay, hallelujah. Sa lahat niyang kalaban, hallelujah. Magalak at magdiwang, hallelujah. Si Kristong Jesus natin, hallelujah. Narito na't papilihin, hallelujah. Siya'y muling pagkabuhay,
Hallelujah, at walang hanggang buhay. Hallelujah. Tayo ay nabubuhay. Hallelujah. Sa Espiritong bigay. Hallelujah. Ni Kristong nagmamahal. Hallelujah. Sa Diyos Amang banal. Hallelujah. Mga kasalanay. Hallelujah. Nabaon na sa hukay. Hallelujah. Sa pag-ibig sa kapwa. Hallelujah. Tayo'y di nagsasawa. Hallelujah. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kayong mga narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa na mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong sa atin, lahat ng mga narito at lang naugnay sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksik-liglig at nag-umapaw. Ang puno ng ubas ay tanda ng ating Panginoong Hesus. At ang puno ng ubas ay naulit po, nakasulat sa Biblia, 188 times. Na ibig sabihin, mahalaga po ang simbolo ng puno ng ubas dahil yan ay simbolo ng ating Panginoon. Naway tayo ay maugnay sa Kanya sa pamamagitan ng ating ugaling mabuti, mabuting gawa, at ang ating pagkikitungo sa ating kapwa-tao na isang tunay na Kristiyanong pagpapahayag ng ating buhay pananalig sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihag mo sa cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan lalo na para sa mga ilangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na mitang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng benisyon ito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kingtaglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, aral mo naming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inatingan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalat ka namin.